Maikukwento ko sa inyo tungkol kay Tiktaktok at Pikpakbom. Ito'y kwento ni Rene Villanueva at ito'y guhit naman ni Renato Gamos. Paano mga bata kapag may nagkukwento, dapat tumahimik at makinig ng mabuti para maintindihan ang kwento. Naintindihan mga bata? Makinig kayong mabuti mga bata. Ito si Tiktaktok at ito naman si Pikpakbom. Magkapatid ang dalawa pero magkaiba ang kanilang ugali kaya madalas na nag-aaway ang dalawa. Maraming kalaro si Tiktaktok at marami namang kagalit kay Pikpakbom. Bakit kaya mga bata? Bakit maraming kagalit kay Pikpakbom? Marunong bumilang si Tiktaktok. 1, 2, 3. Sagot ni Pikpakbom, ang tatay mong kalbo. Tama bang ginagawa ni Pikpakbom? Naku, masama yan mga bata. Dapat wag natin tularan si Pikpakbom. Malusog si Tiktaktok dahil mahilig siya sa gatas, prutas, gulay at itlog. Pero sakitin si Pikpakbom dahil mahilig sa tsokolate, candy at soft drinks. Anong dapat natin kainin mga bata? Dapat mga masusustansyang pagkain para hindi tayo makakasakit mga bata. Tumutulong si Tiktaktok sa gawaing bahay. Ayun siya tinutulungan ang nanay at tatay. Pero si Pikpakbom laging naglalaro sa lansangan. Kaya mga bata, dapat mahalin natin ang ating magulang. Dapat tutulong tayo sa gawaing bahay. Isang araw, may napulot na karne si Tiktaktok. Tingnan mo to, sabi niya kay Pikpakbom. Kinuha ni Pikpakbom ang kapirasong karne at tinikman. Sarap, sabi ni Pikpakbom. Mabilis na tumakbo si Pikpakbom at tinangay ang kapirasong karne. Pahingi naman, sigaw ni Tiktaktok. Bigyan mo ako kahit kunti. Sumagot si Pikpakbom. Kainin mo ang paa mo. At tumawa habang tumatakbo. Naku, ang sama-sama talaga ni Pikpakbom. Nilalamangan ang kanyang kapatid. Kaya mga bata, dapat wag natin nilalamangan ang ating kapatid. Ayun na sila. Naghahabulan ang dalawa. Nakapagtago agad si Pikpakbom. Hingal na hingal naman si Tiktaktok. Nang hindi makita si Pikpakbom, nakaupo na lamang si Tiktaktok. Habang nagpapahinga si Tiktaktok, may dumating na isang matadiro. May nakita ka bang magnanakaw na may daladalang karne? Wala ho, sagot ni Tiktaktok. Ninakaw pala ang karne sa palengke. Naisip ni Tiktaktok. Masama ang karning yun dahil bulok na at may lason pa sa daga, sabi ng matadiro. Tumakbo agad si Tiktaktok at sumigaw ng sumigaw. Pikpakbom! Pikpakbom! Huwag mong kainin ang karne dahil may lason pala yan. Hinahanap ni Pikpakbom ang kanyang kapatid dahil mahal na mahal niya. Kahit nilalamangan ni Pikpakbom, mahal pa rin ni Tiktaktok ang kanyang kapatid. Kaya mga bata, dapat ang magkakapatid ay nagmamahalan, hindi nag-aaway. Nang makita sa isang sulok si Pikpakbom, ay umiiyak ito. Aray ko po, ang sakit ng tiyan ko.
sabi ni Pikpakbum. Pinahiga agad ng matedero si Pikpakbum at tiniinan ito sa tiyan hanggang magsuka ng magsuka. Pagkatapos kumuha naman ng tubig si Tiktaktok at pinainom ang kanyang kapatid. Saka pa lamang mawala ang sakit ng tiyan nito. Mula noon, nagbago na si Pikpakbum. Hindi na niya inaaway ang kanyang kapatid at hindi na niya nilalamangan si Tiktaktok. Naging magkaibigan na silang dalawa. Mga bata, sana'y may natutunan kayo sa kwento tungkol kay Tiktaktok na dapat wag lalamangan ang kapatid. At dapat marunong din tayong magpatawad sa ating kapwa at dapat wag tayong magiging mapusok para hindi tayo mapapahamak. Salamat mga bata sa pakikinig sa aking kwento.